Isang lalaking naligaw ng landas at nauwi sa karahasan. May pag-asa pa bang magbago? Isang lalaking nabihag ng kadiliman mula pa noong bata. May pag-asa pa ba siyang makalaya? Sa mundong puno ng takot, kaguluhan at digmaan, may pag-asa pa bang masisilayan? Sa gitna ng dilim, may liwanag. On the 700 Club Asia. Stay with us. We are living in uncertain times. News of wars, like the ongoing tension in Iran, creates fear and anxiety about the future. People are asking, what will happen next? Tama, Peter. Pero kahit gaano kadilim ang mundo, may liwanag pa ring maaasahan at tiyak nating masisilayan. That light is found in Jesus. Just like what Randy experienced, even when his life went off track, God restored and redeemed him. Alamin natin kung paano siya binago ng liwanag ng Panginoon. Kahit bata pa lang, pursigido na si Randy na abutin ang kanyang pangarap, ang maging isang pastor. Bunga ito ng impluwensya ng kanyang ina na nooy isang church worker. Lagi ako nasa church nga, ginagawa yung mga bagay na ginagawa ng bawat isang Kristiyano. Pero along the way, natatandaan ko, gusto kong maging doktor din. Kaya nang sabi ko, gusto kong maging doktor-pastor. Subalit, suntok sa buwan ang pagtupad niya sa mga pangarap dahil ang mundong kanyang ginagalawan ay puno ng karahasan. Ang community namin doon sa Mindanao ay maraming rebelde. Madalas ay nag-evacuate kami. Basta sinabi ng mga sundalo, likas talaga ang buong pamilya. Ang aking tatay, ang kasalukuyan noon na commander ng Civilian Defense. Naging usapan, isa siya sa pinagbibintangan na nagpumatay doon sa dato na yon. Ang nangyari ay pinilit kami ng family niya na sumunod dito sa Cavite. Agarang nag-iba ang kanilang pamumuhay nang sila ay dumating sa Maynila. Kabilang na dito ang pagkawala nila sa simbahan. At sa pagdaan ng panahon, natuon ang kanyang atensyon sa barkada kung saan siya'y napapasama sa pakikipagbasag ulo. Ang isang kinaadikan ko, away. Walang araw na wala akong binugbog, kaya ay wala akong ginawang gulo. Parang ang saya-saya ko kapag nakakabugbog. Parang may fulfillment. Kaya nagpatuloy yon. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa kanyang buhay matapos niyang masangkot sa isang gulo. May nakasalubong akong 3 kabataang lasing. Yung isa, hinawakan ko, tapos kinuha pa yung kutsilyo sa bulsa. Pagkatapos sinaksak. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagsimulang mag-isip. Ano kaya nangyari? Napuruhan kaya unti-unti nang pumapasok yung kaisipan na baka na ospital, baka namatay. Nang makarating ang balita sa kanyang mga magulang, agad nilang nakumbinsi ang anak na sumuko na sa otoridad at panagutan ang nagawang krimen. Nakulong siya matapos sampahan ng kasong frustrated murder. Ang kinakaharap na sitwasyon ang gumising sa kanyang kamalayan lalo na't narinig niyang tawagin ang kanyang pangalan sa kanilang graduation ceremony. Yung municipal jail ay malapit doon sa school. Nung naroon ako sa kulungan, that's the time also na graduation namin. Narinig ko yung pangalan ko. Randy Austria. Sabi ko, sayang. Sana nagmamarch din ako doon. Hindi niya inakala na ang kanyang pagkakakulong ang magbabalik sa kanya sa Panginoon. Yun yung time na inabot kami ng church. Sa pangunguna ng isang pastor na kakilala ng mama ko, ay dinalaw kami. Kasama niya ang isang lawyer. Dito muling narinig ni Randy ang salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pag-asang makalaya, hindi lamang sa kulungan, kundi maging sa mga nagawang kasalanan. Sunod nito'y nakalabas siya sa kulungan matapos makaareglo ang pamilya ng biktima kung saan sila ay nagbayad ng 35,000 pesos. Doon ko nakita na nagsumikap yung mga magulang ko na makapag-raise ng pondo para maibayad doon sa aking naatraso. Naisip ko yon na
Yung aking mga magulang, mahal nila ako. Mula doon ay naroon yung kaisipan na kailangan ko rin magbago. Sa tulong ng Diyos, tuluyan na siyang lumayo sa pakikipag-away. At sa halip, inakay niya ang kanyang mga kaibigan sa simbahan. From that time, naging mas madalas yung pagpunta ko sa church. Unti-unti niyang naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, kaya nagawa niyang isuko ang kanyang buhay at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Merong isang preacher, siya'y nanawagan ng sino mang gustong magpastor. Yung time na yon, bumalik sa akin yung pangarap ko nung bata ako. So nung nananawagan, talagang nag-come forward ako at nag-kneel down. Sabi ko, Panginoon, dito niya ako tinatawag, gusto kong magpastor. Pero siyempre naroon yung pakiramdam na karapat-dapat ba ako? Ito yung aking buhay. Ako'y isang alibugang anak, nalayo. Pero along the way, salamat sa Diyos dahil pinaunawa niya na ikaw, kung lalapit ka sa Kanya at magre-repent, tapat ang Diyos para ikaw ay paputiin, para ikaw ay patawarin. Nagsumikap sa pag-aaral si Randy mula sa pagkuha ng bachelor's degree, master's degree, hanggang sa matapos niya ang kanyang doctorate degree. Nangyari yung nilagay sa akin sa puso ko nung bata pa ako. At meron palang doktor pastor. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung bagay na yon ay nagpaalala kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa iyong puso, gaano man yung iyong daraanan, ang Diyos rin yung gagawa ng paraan para mangyari yung bagay na yun. Ngayon, siya ang nangunguna sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanilang simbahan, katuwang ang kanyang asawa at mga anak. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binitawan. Patuloy na ipipreach sa mga kabataan na ang Diyos ay hindi bibitaw kailanman sa kanila. At patuloy dapat tayo na maglingkod sa Diyos ano man yung ating mga nakaraan, sapagkat ang Panginoon ay merong magandang plano para sa bawat isa. You know, life's journey, like Randy's, is filled with choices. And most of the time, the wrong choices we make lead us into darkness. Meron tayong mga consequences, di ba? Yes. Minsan akala natin tamang ginagawa natin. Pero unti-unti na pala tayong naliligaw. The Bible reminds us that this battle is real. 2 Corinthians chapter 10, verses 3-5 says, even as Paul wrote to believers facing spiritual opposition, he reminded them that the real battle is not physical, but spiritual. God has given us the power to overcome strongholds through Him. And in the book of Romans chapter 12, verse 2, Paul himself urges believers in a corrupt world not to conform, but to be transformed by renewing their minds in Christ. Kung nais mong maranasan ang pagbabagong ito, kilalanin mo si Jesus. Handa kaming samahan ka, tumawag o mag-message sa ating prayer center para may umagapay sa iyo. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Walang ibang taong nagturo sa akin tungkol sa Satanism. Ako ang nag-research mag-isa. Naghanap ako ng mga libro pa, mga pahayagan, mga magazine, mga music na pwedeng makatulong sa akin para mas lalo akong lumalim sa Satanismo. Wala akong ibang inisip ng oras na yun kundi magalit sa lahat ng nangyayari, magalit sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang magalit sa Diyos. Taong 1993, isang linggo lang nilalagnat ang kanyang ina at agad din itong binawian ng buhay. Hindi matanggap ni Joven ang naging biglaang kamatayan nito
na nag-iwan ng matinding galit sa puso ni Joven. Nagsagawa si Joven ng sariling pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa astrology, demonology at pakikinig ng metal music hanggang sa makakilala si Joven ng iba pang mga satanista. Sinundan namin yung pattern ng isang libro na ang title niya Satanic Bible. Actually, meron dong detail kung paano mag-organize ng isang satanic ritual. Sa simula ng Black Mass, sabay-sabay silang sumasamba at nananalangin. Kasunod nito, ang pag-usal ng dalawang uri ng panalangin, paghiling ng pagpapala para sa sarili at pagbibigay ng sumpa sa ibang tao. At pagkatapos nun ay magkakaroon ng 1 hour of solemn prayer. Doon ka nasasamba sa sarili mo. Kung gusto mo mag-conduct ng magic rituals, kumbaga, kung gusto mo mag-chanting, I do believe na I became supernaturally powerful back then. I would predict kung ano itsura ng isang building even before ko siya makita. I-describe ko siya sa isang tao, tapos pagpunta namin doon sa lugar na yun, exactly how I described it. Nakakahula ako, nababalikan ko yung past, even what the person feels during that time. Hanggang sa nagtayo din si Joven ng isang banda kung saan kapwa mga satanista ang kanilang miyembro. We play this type of music na ang tawag nga is black metal. We have to give an image sa lahat ng nanonood na we look like vampires or mukha kaming mga lumabas sa lupa. Form of worship na rin po siya. Pagpapakita na rin sa tao na satanista kami. Especially, we have those costumes and we wear like inverted crosses. Hindi po nila alam na nag-worship na kami. Pero para sa amin, worship po namin. Ang goal ko po noon, believe it or not, is to dethrone God. When I die, I know I will go to hell. I would lead hell side by side with Satan himself. Sa kabila ng magulo at madilim na daigdig na ginagalawan ni Joven, suminag pa rin ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Isang kaibigan ang ginamit ng Panginoon. Nagtaka ko sa sarili ko kung bakit ako nakikinig. For the first time, nakikinig ako sa Kanya. Alam mo, Joven, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Doon ako talaga natigilan. Paano niya ako mamahalin? Kung kinuha nga niya ang nanay ko Tapos ako mamahalin pa niya. Lagi kong sinasabi na hindi siya buhay, walang Diyos. Dati nagpupunit ako ng Biblia. Nagawa ko yung mga bagay na yon, tapos sinasabi mo sa akin, mahal ako ng Diyos? Sabi niya, oo. Gusto mong maintindihan? Umattend ka sa Bible study namin. Paano niya ako mamahalin? Meron akong mga tanong sa isip, pangbara sa kanya, pero lahat nasasagot. At sa pagpupursige na rin ng kaibigan ni Joven mula sa Bible study na isama siya nito sa Sunday worship. Hindi ko nga naintindihan yung kanta, pero nababasa ko yung lyrics. At lahat nung nababasa ko dun sa lyrics, isa lang ang sinasabi. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos kahit kailan. Hindi niya ako binitawan. And for the first time, in 10 years, sinabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking ginawa. Umiyak na ako ng dire-diretso. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin nung mga oras na yon. At ang mensahe pa ng Panginoon nung panahon na yon ay yung pagkakanulo ni Pedro kay Kristo. Tinuro doon sa mensahe na kahit na nangyayari sa tao, yung nakakalimot sa Panginoon, nagagalit sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi kailanman nang iwan sa tao. Ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal. At pagkatapos nga ng mensaheng yun, ay tinanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Masayang-masaya po ako kasi first time ko pong nakaranas ng ganong klase ng kapayapaan sa aking puso, sa aking isip na I really felt free. Una, ako po ay nagpagupit ng buhok at tinanggal ko po yung mga hikaw ko sa muka, sa tenga, ganon. Yung mga gamit ko ngayon, mga kwintas, yung mga ginagamit kong pangmisa, lahat po ng libro, lahat po sinunog na. Kasunod ng pagsuko niya sa Diyos, ang pagsisikap ng Diablo, naguluhin muli si Joven. Nakikipag-usap siya sa akin minsan sa panaginip. Sinasabi niya sa akin na, totoo ba yung ginawa mong yan? Pero purihin po ang Panginoon sapagkat doon sa mga panaginip kong yon, ang sinasagot ko po sa kanya, sa demonyo ay mga verses din. Galing din po sa Biblia.
Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagtatangka ng Diablo na maibalik sa ilalim ng kanyang kapangyarihan si Joven. Merong supernatural na manifestation, yung isang kapatid niya ay napoposes. So ganun po ang nangyari. Tumatawag po kami ng tulong sa mga kakilala naming pastor, ngunit wala pong nakapunta nung gabi na yon. Sinabi ko sa kanya na hindi papayag ang Panginoong Hesukristo sa ginagawa mo sapagkat ikaw ay talo na. Ako po ay binalibag niya sa sahig, tinapakan niya po ako sa dibdib. Habang ako po ay nahihirapang huminga sapagkat yung pressure niya nasa dibdib ko, ako po ay nananalangin sa aking isip. Sinasabi ko, Panginoon, iligtas mo ang bahay na ito, iligtas mo ang pamilyang ito, sapagkat ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. At pagkatapos nun siya po ay biglang nawala. Ako po ay biglang lumuhod, nagpasalamat sa Panginoon, tapos talagang sinabi ko sa Diyos na, Panginoon, simula sa araw na to ako po ay patuloy na sa iyo. Ibinibigay ko na yung sarili ko, ang aking buong puso, ang aking lahat sa iyo lamang. Sa ngayon, iisa na lang ang bukang bibig ni Joven. Kung makapangyarihan ang Diablo, mas higit ang kapangyarihan ng pag-ibig na hatid ng Panginoong Hesus. Wala akong ibang lugar, tao, na nakasama, nakausap na puntahan na nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. At ang pinaka-importante ay ang kaligtasan ng aking kaluluwa, kundi kay Hesukristo lamang. You know, Joven lived in fear for so long until he encountered the light of Jesus. The Bible reminds us in John 1, verse 5, that the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. May I add, the darkness will never, ever overcome it. This was written by John to declare who Jesus truly is. Kahit gaano kalakas ang dilim, mas makapangyarihan pa rin ang liwanag ni Kristo. Tama. And if you feel trapped in darkness today, you don't have to stay there. You can be set free. Let us lead you in a prayer to receive Christ. And when He is Lord and Savior of your life, then you have the power to declare and use His name. Whatever is confronting you, you have the right to say, in the name of Jesus, umalis ka. So let's pray. Just say, Dear Lord, I repent from all my sins, even from my rebellious ways, my sinful ways, even, Lord, for trying to think that I can have power greater than yours. Yet, in spite of who I am and what I did, yet you chose to forgive and love me. So today, Lord, I surrender to you, the name that is above all names. I surrender my life, I surrender my plans, I surrender my future into your care and love. And so, Lord, right this moment, I ask for your forgiveness. Lord, forgive me for all the sins that I've committed. Forgive me, Lord, if I thought I could be greater than you. How foolish and sinful that must have been in your heart. How much I hurt you, I can't imagine. But Lord, thank you for your grace, for your strength, for your love. I invite you now to be my Lord and Savior, to be the God that will not just set me free today, but will lead me throughout all my life and unto eternity. Thank you, Lord, for dying on the cross and securing for me eternal life. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. If you prayed with us, welcome to the family of God. Your eternity is secure in Christ. We want to hear and get to know you. Just message the 700 Club Asia on Facebook. Yes, tinanggap ko si Jesus, so we can get in touch with you. At kung nais mong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon, i-type ang BSG upang maisama kayo sa isang Bible study group kung saan lalalim ang inyong relasyon at pagkakilala sa ating Panginoon. Kung nais mo ng panalangin at makakausap, call the number on your screen or message us on the Facebook page of the 700 Club Asia. Handa ang aming 24/7 Prayer Center representatives para alalayan kayo at ipanalangin. And
moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Dito lang ako. Diyan ka lang po pala, kuya. Kuya. Ah, kuya! Lumaki sa pangaral ng Biblia si Dominic dahil Kristiyano ang kinagisnan niyang pamilya. Lagi kaming nasa church. I always attend Sunday school. Kaya lang, something's missing. So I fell into a lot of sin. Ang kanyang pagiging inosente ay maagang ninakaw sa kanya. I was sexually abused by our family driver. It was an experience I cannot forget. All I felt was, hindi ko alam kung tama o mali itong ginagawa ko. Pero alam kong may nagsasabi sa aking mali. Pero I just disregarded it because nagustuhan ko rin naman yung ginawa. Ang pangyayaring iyon ay mitya sa adiksyon ni Dominic sa pita ng laman. Nung nag-16 years old ako, doon nag-umpisa yung yung multiple sexual partners, dire-diretso yun. Female, very few. Mostly guys. Bagamat naghanap ng atensyon mula sa iba, di naman ibig sabihin ay nagkulang ang kanyang pamilya sa pagkalinga sa kanya. Sa katunayan, My parents loved me very much. Panganay ako eh. Chinese family. All the attention is on me. I guess that's it. I had too much attention. Dominic, kailan mo gusto simulan ng negosyo mo? I felt strangled. I felt that, everybody's eyes are on me. It's very difficult. bunga nito, hindi lamang siya sa sex na humaling, nalulung na rin siya sa patibong ng droga. My boyfriend introduced me to Shabu. I knew what it was, but the lust of the flesh is stronger than that knowledge of rejecting it. And so I tried it, and from there on, I was using it. Gumagamit man ng ipinagbabawal na gamot, patuloy pa rin ang trabaho niya bilang tutor. Wala nga pong nakahalata sa mga tinuturuan ko. I still go to church once in a while. Wala talagang nakakahalata. Sabi nga nila, magaling daw ako magdala nun. But, kahit na anong galing natin magdala, hindi natin maluloko ang Panginoon. Kuya? Nadiskubre ng kapatid ang kanyang adiksyon kaya naman ipinadala siya sa rehab. At first, I was brought to a detox facility and was brought to a Christian rehab. A week later, I escaped from that rehab. The wall was so high, I was able to climb it and drop without hurting myself. A week later, binalik naman ako sa pangalawang Christian rehab. It didn't change me. I said, sarili ko pa rin, kung gusto ko magbago, magbabago ako. Kung gusto ko pa rin gumamit, wala kayong magagawa. So when I came out, a week later, gumamit ako agad. Subalit, isang pangyayari ang gumising sa kamalayan ni Dominic upang magbago. I totally lost control of myself and I was raped by 3 guys. Unprotected. That's what I said to myself, what am I doing? I was afraid of contracting HIV because unprotected and was forced. So when it was forced, we can always imagine there's bleeding. Matapos nito, isang bagay ang kanyang naalala. I was earning quite around 80 to 100,000 a month. And can you imagine all of those just go down the drain because of first sexual addiction and then came drug addiction. That was the time when I said I had only 20 pesos in my pocket. When I realized that and everything came flooding in from all my Sunday school lessons, all the verses that my mom has taught me,
There was a time I knelt down. I knew that I had to surrender my life. Lord, take control of everything. I'm such a wreck. I knew I needed a pastor. I knew I needed a mentor. And so I prayed for a mentor. Alam ko ito lang ang makapagpapabago sa kanya, ang Panginoon at ang kanyang salita. Doon nagsimula at naging obedient naman siya sa salita ng Panginoon. Paminsan-minsan, nasusubok din ang pananampalataya ni Dominic. There were tricycle drivers. Harap-harapan, inalukan ako. Nasa harapan ko na yung shabu. I had money, I could buy it. I said, ay, bawal po yan, kuya. Sa pagbabago ng kanyang buhay, maging ang lamat ng relasyon sa kanyang pamilya nang siya ay magdroga ay naayos na. Ang dating drug addict, ngayon ay director ng Jula Christian Retreat House, isang rehab center para sa mga biktima ng droga. This is a very tough time for all, drug users. Everybody looks down on them. Everybody shuns them. Society hates them. But the good news is, Jesus will never reject you. He will always accept you. So my plea is for them to turn to Jesus. Every time that I'm with, my current patients right now, I feel blessed. Because when I see the changes that God has done in their lives, it reminds me of myself, how God has changed me. At ang isang bagay na nais ibahagi ni Dominic sa iba, Each day is a struggle. Pang-araw-araw na laban. Laban sa allure ng drugs, laban sa allure ng lust. Ngunit ang alam ko lang, nakakatindig pa rin ako ngayon dahil ang Diyos ang Panginoon ko. Sa mundong puno ng tukso at dilim, pinapaalala sa atin ng 1 John 5:4 na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. And in Psalm 27 verse 1, King David declared, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Kahit may digmaan, kaguluhan at takot sa hinaharap, hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. The future may feel uncertain, but in Christ there is unshakable hope. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng mundo ngayon, nais naming ipanalangin ang inyong mga pangangailangan. Narito ang ilan sa inyong mga prayer requests from Cecil. Hindi namin alam kung paano magsisimula uli. From Emil, sana po makayanan namin ang gastusin at gumaling siya. Okay, let's pray for them. Let's pray. Panginoon, salamat. Ang iyong pangalan ay Alpha and Omega. You are the beginning. Kaya't alam kong bibigyan mo ng huwisyo si Cecil kung paano sila magsisimula muli. Lord, ituro mo sila sa iyo. Dahil sa iyo nanggagaling ang lahat ng wisdom, Lord, at ang plano na best for them. So Lord, please guide them during this time. And we also pray for Emil. We pray for his healing, Lord God, because you are Jehovah Jireh. Lord, you are the one who provides. And so, Lord, I pray that he will experience you as his provider. In Jesus' name, amen. Amen. Kung nais ninyong ipanalangin namin kayo, i-comment o i-chat ang inyong prayer requests sa The 700 Club Asia Facebook o Messenger. Pwede rin kayong tumawag sa aming hotline na nasa inyong screens. And if you have been blessed by stories today, I'm sure you were, we invite you to be part of what God is doing through this ministry. I-scan lamang ang CBN Asia QR code na nasa inyong screen. Your support helps bring hope, light, and the message of Jesus to more people, especially in times like these. Sa madilim na mundo, may liwanag dahil kay Kristo. God bless you more and more.